Nangangamoy Pasko na ngayon sa City of Pines, Baguio City. Ang buong syudad pinaliliwanag at pinakukulay ng Christmas decors. Pero ang isa raw sa nagpapasarap talaga sa Pasko rito sa Baguio, ang kanilang ultimate pasalubong, ube jam. Ang pamilya Tantamco ang isa sa pinakamatagal nang gumagawa rito ng ube since 1950. Inilagay muna ang purong ube, inilaga hanggang lumambot, binalatan, kinadkad. Sunod na hinalo. Para masiksik at saka walang butas-butas kasi dyan nagsisimula yung moist. Ang kanilang ube jam, meron ding ube bits. May tidbits po yung ube jam namin kasi yun yung gusto ng mga customers na gusto nilang may nangunguya silang ube. Mas masarap kasi siya kasi napipil mo yung mga bits talaga compared sa iba na parang plain lang sa panlasa mo. Ang probinsya kasi ng Cordillera, sobrang dami niyang ube. Why not gumawa ng product na tatak Cordillera? I guess yun yung isa sa binabalik-balikan ng mga turista sa amin. Yung lasa namin hindi nagbago. Nang dahil naman kay Pasig City Mayor Vico Soto, naisipan daw ni Direk Chris na gumawa ng biko. Pero para angat sa iba, ang malagkit na kanin, hinaluan niya ng ube jam para maging ube biko. Isinaing muna ang malagkit na bigas, kasabay nito nagpakulo ng gata. Nilagyan ng asukal at saka ang sarili niyang recipe ng ube jam. Ang pinaghalong gata at ube jam daw ang nagpapasarap sa kanyang ube biko. 15 to 20 minutes, kailangan mo siyang haluin ng haluin. Dapat walang matirang puti sa mga kanin. Pero ang mas nagpapaangat dito, ang ube cream at ang ibinudbud ditong kinayod na nyog. Ang ube biko, ginawa niya ring biko balls. Hindi siya masyadong matamis. Saka masarap yung nasa ibabaw niyang toppings, itong latex, saka may cream. Nung una iniisip ko, gusto ko talaga maging click siya sa masa. Siyempre, sa business, mag-iisip ka ng ano ba yung pwede kong variants ng biko. Nakatulong siya ng malaki. Kasi aside sa may sarili akong trabaho, additional income siya. Tsaka isang maganda pa is nakakatulong ako sa ibang tao para magkaroon sila ng hanap buhay. Sa unang tingin, akala mo ordinaryong turon lang. Pero kapag kinagat, bukod sa saba, may palaman din pala itong sangkatutak na ube. Ito ang ube turon. Kakaiba siya. It's crunchy. Lasang-lasa yung ube. Yung ube turon kasi nag-start yan. Gumagawa kami ng ube halaya, ube jam. Tapos we're thinking of something na bago. We need funds para sa twins namin for their eye operation. Nakatulong yung online business namin. Dito sa Laurel, sa Batangas, matatagpuan ang ilang mga taniman ng ube. Ito po, nakikita niyo po ang mga puno ito. Para maging mas malaki at mataba raw ang ube, itinatanim ito sa tabi ng puno. Ito po ang puno ng ube. Kailangan din daw maging maingat ang paghuhukay ng ube dahil pwede itong masugatan. Mahirap po ang pagtanim ng ube dahil lang masilan. Dapat po pag nagtanim ng ube, tatanggalin yung bato nasa lupa para maganda laman niya. At kapag nasugatan, makatiraw ito sa balat ng tao at hindi na pwedeng ibenta. Ang mga naaning ube, isinakay pa sa kabayo para madala sa bagsakan sa palengke ng Laurel. Kapag narabis na namin ang aming ube, dapat nakikita namin yung aming pinaghirapan. Tsaka po kikita na po kahit papano. Kamakailan lang, matatanda ang nag-viral ang ube jam na imbes kulay violet, kulay puti dahil daw sa climate change o pagbabago ng panahon. Nahirapan ang mga magsasaka na mag-ani ng violet na ube. Kung si Violeta ang tatanungin, puting ube raw talaga ang kanilang ginagamit na siyang nagpapasarap sa kanilang ube halaya. Nahihirapan kami maghanap ng
violet, kaya yung puti yung nabibili namin. Yun yung dinadala sa amin ng mga nagbebenta. Parehas lang naman yung puti at saka yung violet. Pag niluto, parehas din naman sila ng lasa. Pinagsama ang puting ube at kamoting kahoy. Nilalagyan namin ng kamoting kahoy yung aming ube kasi para siya ay kumunat. Sa isang malaking kawa, 30 kilos ng ube at kamoting kahoy ang pinakuluan. Pagkatapos ng kalahating oras, sinala ito gamit ang kulambo at strainer. Inilipat sa malaking kawa na may tinunaw na mantikilya hanggang ang 10 mga trabahador sabay-sabay na naghalukay ube. Kailangan po may kapalitan. Mahirap pong maghalo at magsala. Dapat isa ang nagsasala, isa ang naghahalo. Inihalo sa ube halaya ang 10 kilong asukal at condensed milk. Walang humpay itong hinalo at para hindi raw manibago ang kanilang mga customer, ang ube halaya nilagyan ng food coloring. Wala silang dapat ipag-alala kasi parehas lang naman ang ginamit namin, puti at saka violet. Iisa lang yon, parehas naman ng lasa. Pero ang ube, hindi na lang panghimagas ngayon. Kasalo na rin sa ating almusal dahil isinangkap na sa paborito nating pandesal. Ito ang ube cheese pandesal. Ito na rin ngayon ang pangunahing produkto ni Kiko, ube flavored pandesal sa Calamba, Laguna. Nakita ko siya sa internet dahil gusto na siya ng mga kapatid ko. Gusto ko siyang gawin. Ube extract po yung ginagamit namin kasi mas strong yung flavor. After 45 minutes, ibe-bake na natin siya ng 13 minutes. Ang ube cheese pandesal ni Kiko pwede raw umabot ng hanggang 3 araw. Umpisahan na nating kulayan ng Pasko, mga be, gamit ang pagkasarap-sarap na ube. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.